Yan. Isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat, mga minamahal naming mga taga-subaybay at taga-pakinig. Muli po ay tayo po muling nagpapasalamat sa Panginoon na tayo po ay binigyan muli niya ng muling araw upang mabuhay pa dito sa mundo. At biyaya po ng Panginoon na tayo po ngayon pong gabi ay muling makakapag-aral po ng kanya pong mga salita. So, kaya salamat po sa mga taga-subaybay namin at kayo po ay muling mabibiyayaan ng pakikinig ng salita po ng Diyos. So, tayo po ay mag-aral ngayong gabi ng salita po ng Panginoon at ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay anointed. So, aking po babasahin muna yung ating text sa 1 Samuel chapter 2 verse 35. Ang sinabi po ng talata, "At ako'y magbabangon para sa akin ng isang tapat na saserdote, nagagawa ng ayon sa nasa aking puso at nasa aking pag-iisip. At ipagtatayo ko siya ng isang panatag na sangbahayan at siya'y lalakad sa harap ng aking pinahiran ng langis magpakailanman." Yung pong pinahiran ng langis doon, sabi po, and he shall walk before my anointed forever. Yun po yung ating pag-aaralan ngayong gabi. Tayo po muna manalangin sa ating pong pag-uumpisa. Tayo po pumikit aming Diyos na mapagpala. Muli po ay kami po ay nagpapasalamat sa biyayang ito muli na kami po ay makakapag-aral ng inyong pong salita. Samahan niyo po kami muli ngayong gabi, Panginoon, Banal na Espiritu, upang amin pong patuloy na maunawaan at maunawaan ng aming pong tagapakinig yung mga salita mahahayag ngayong pong gabi, Panginoon. Pagpalain niyo po nawa kami, maging ako po na inyo pong tagapagsalita, ang inyong abal likod, ay nawa, Panginoon Diyos, ay inyo pong kasihan ng mayamang karunungan sa pagpapahayag po ng inyo pong banal na kasulatan. Patawad po sa inyo pong nasumpong kasalanan at pagmamalabis na inyo pong nakita sa amin, Panginoon Diyos. Patawarin po kami. Salamat po sa inyo pong biyaya na inyo pong pinagkalob sa amin. Salamat po, O Diyos, at pagpalain mo po nawa ang aming usapang ito. Ang lahat po nito ay aming pusamang dalangin sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak, ang Panginoong Jesus. Amen. Okay, so ngayong gabi po ay tayo po ay muling mag-aaral ng Biblia. At biyaya po ng Panginoon na tayo po ay binigyan muli niya ng pribilehiyo upang makapakinig muli ng kanya pong salita. At sabi nga, ang salita ng Diyos ay napakahalaga po sa ating buong buhay, mga minamahal naming taga-subaybay. Dahil ang salita po ng Diyos, ito po ang nagtuturo ng tamang landasin ng tao, mga minamahal. So ngayong buong gabi, atin pong pag-aaralan yung anointed. Pag sinabi pong anointed, the Greek translation of Hebrew word rendered Messiah, anointed. Yun palang meaning ng anointed, yung pala yung Messiah. Ano po? Ang sabi po diyan. At ito pong anointed na ito, or yung word na Messiah po, ay never mentioned in the New Testament. At twice lamang po itong nabanggit, mga minamahal namin, mga bisita, doon sa Old Testament. Sa Daniel chapter 9, verse 25 and 26, doon lamang po nabanggit yung word na Messiah. So, yun pong, sabi po dito, in the New Testament, every time you come across the name Christ, doon po sa New Testament, kapag nababanggit, every time po na mabanggit yung name na Christ, yung pala po ang ibig sabihin po noon ay, sabi po dito, you have read the Greek translation of Hebrew word Messiah. Ano po? At yung pong dinin naman po sa Old Testament, in the Old Testament, every time you see the word anointed, ano po? Yan po yung pong Messiah, yun pong anointed, at yun pong isa pa, Christ, yun po iisa ang meaning. Ano po? Ang sabi po diyan, in the Old Testament, every time you see the word anointed, you are reading the Messiah. Yung word na Messiah. Yun po yung ibig sabihin. Sabi nga po diyan, if you're anointed, you are reading the Messiah. So, atin po ngayon pag-aaralan yung anointed. Who is this anointed? Number one, who is this
anointed. Sino po yung tinutukoy na anointed dito? Sabi po nga po ng 1 Samuel chapter 2 verse 35. At ako'y magbabangon para sa akin ng isang tapat na saserdote. Ito pong tagpong ito po ay tungkol po kay Sadok, yun pong priest. Ano po? Ito po yung tinutukoy. Pero po ang nagre-represent po dito ay si Jesus Christ. Ano po? Yun pong sa bandang pahuli po ng chapter ng verse. Ano po? Ang tinutukoy po dito, yung propesya or yung hula na anointed one na yon ay tinutukoy po si Jesus Christ. Ano? Sabi po ng talata, at ako'y magbabangon para sa akin ng isang tapat na saserdote na gagawa ng ayon sa nasa aking puso at nasa aking pag-iisip. At ipagtatayo ko siya ng isang panatag na sangbahayan at siya ilalakad sa harap ng aking pinahira ng langis magpakailanman. Sabi po ng talata diyan, English, makikita po nating malinaw yung sinabi, and he shall walk before mine anointed forever. Ano po? Mine anointed forever. Who is this anointed? Ano sabi po diyan ng Acts chapter 4 verse 12? So, binasa na po natin yung 1 Samuel chapter 2 verse 35 na makikita po natin yung anointed. Ano po mga minamahal naming mga bisita, taga-subaybay? Yung anointed. Ano po? Sabi mo po diyan ng talata, and he shall walk before mine anointed. Yung pong anointed, yun po yung tinutukoy ko. Sino po yun? Ano po? Dahil yung anointed na yun, yung mahalaga. Ano po? Ating pong puntahan sa Acts chapter 4 verse 27. Ang sabi po ng talata, verse 27, sa English ko po babasahin, for of a truth against my holy child Jesus, whom thou hast anointed. Ano? Ang tinutukoy po ditong anointed sa Old Testament, nung Old Testament time, na anointed one, pagdating po ng New Testament, ito po yung nilinaw na si Jesus Christ po yung anointed. Ano po? Mga minamahal, sabi po ng talata, for of a truth against the holy child, Jesus, who thou hast anointed. Ano po? Sabi ng talata, sapagkat sa katotohanan sa bayang ito'y laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus, na siya mong pinahiran ang dalawa ni Herodes at ni Poncio Pilato, kasama ng mga hintil at ng mga bayan ng Israel ay nangagpisan. Ano po sabi ng talata? For of the truth against thy holy child Jesus, whom thou hast anointed. Ang tinutukoy pala po dito, who is this anointed na tinutukoy dito? Si Jesus Christ, mga minamahal. Malinaw po sinabi, din po sa Old Testament, kaya po sabi po dun sa 1 Samuel chapter 2 verse 35, na yung and he shall walk before mine anointed forever. Ano? Mine anointed. Sinong nag-anointed? Nag-anoint? Yung Diyos ang nag-anointed. Sinong in-anointed? Pagdating po ng verse, ng Acts chapter 4, verse 27, for of the truth against the holy child, Jesus, whom thou hast anointed. Whom thou hast anointed. Si Jesus Christ. Ano po, mga minamahal namin. Siya po yung banal ng Israel. Ano? Siya po yung anointed one in the Israelites, mga minamahal. Siya po yung, kumbaga po ay siya po yung anointed ng Diyos. Wala na pong iba. Ano pa sabi pa po ng chapter 10 ng Acts, chapter 10 verse 38. Ang sabi po ng talata, chapter 10 verse 38. Sabi po dito, verse 38. Sabi po, how God anointed Jesus of Nazareth. Tingnan niyo po. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, whom went about doing good and healing all that were oppressed of the devil,
For God was with him. Yung pala po yun, yung anointed. Pag sinabi pong anointed, in the Greek word po, yun po yung Messiah. Ano po? Messiah. Yun po yung tagapagligtas. Anointed one. Ano po? Yun po yung meaning po na yan. Magkapareho po yung anointed at Messiah. At yun pong isa ay, po diyan, yun pong, sabi po dito, yan nga po, magkakapareho po yung meaning na yan, yung Messiah at anointed. At Savior po, yung tagapagligtas, yung pong Messiah. Isa pa pong meaning po na yun. So kaya po, si Jesus Christ po ang tinutukoy nung Old Testament time pa lang. Kaya sabi po diyan, ating pong basahin ulit, yung 1 Samuel chapter 2, verse 35. So pahuli pong phrases. At siya lalakad sa harap ng aking pinahiran ng langis. Ano? Sino po yung pinahiran ng langis na yon? Si Jesus Christ po, mga minamahal namin. Siya po, nung Old Testament time pa lang, nakahula na po yung anointed one na yon. At yung pong anointed one na yun, yun po yung Jesus na pinanganak in the Bethlehem. Ano? Si Jesus Christ. Ano? Yun po yung minamahal. Yun po yung iniintay ng mga Hudyo na Messiah. Na ang Hudyo po sa ngayon ay hindi pa yung iba. Pero may mga naliligtas na rin mga minamahal na Hudyo. Pero yung ibang mga Hudyo, mga minamahal, ay hindi makapaniwala na ang Panginoong Jesus na siya na yung anointed one. He is the Messiah. Bakit? Dahil kilala po ng mga Hudyo, nung time ng Panginoong Jesus, kilala po ng mga Hudyo ang Panginoong Jesus. Dahil ang akala po kasi ng mga Hudyo, mga minamahal, na ang Messiah ay lalabas sa mayamang angkan. Tama naman po, lineage ni David, mga minamahal, dahil si David po ay king. Pero si Joseph ay nasa lineage po ni David, mga minamahal. At yun pong lineage ni David, si Joseph, doon po lumabas yung Messiah. At yun po yung Jesus Christ na pinanganak. Ano? Yun po. Pero ang mga Hudyo po sa ngayon ay hindi po maniwala dahil kilala namin yan, ay ang ama na yan ay si Jose na karpentero at ang ina niya si Maria. So bakit paano yan magiging Messiah? Ay karpentero lang yan. Kaya hindi pa makapaniwala ngayon ng ibang mga Hudyo na ang Panginoong Jesus na ang tagapagligtas, mga minamahal. Siya po yung Messiah. He is the anointed one, mga minamahal. Na yun yung tinutukoy, na yun yung iniintay ng Israelites noon pa man. Yung anointed one na yun. Ano po, mga minamahal? Kaya kung nyo pong aral ng Biblia, yung pong anointed one na tinutukoy dito it is the Lord Jesus Christ. Ano, wala na pong iba. Ano? Kaya pagdating po ng Old New Testament, marami pong binanggit ng talataan dito na He is the anointed one. Jesus the anointed one. Wala na pong iba. Kaya mga minamahal, pagka kayo ay He is the anointed one, He is the Messiah, He is the Savior. Mga minamahal. He is the Savior. Siya ang tagapagligtas. Mga minamahal. Kapag hindi tayo naniniwala ng Panginoong Jesus ay tagapagligtas, Messiah, hindi rin tayo naniniwala na siya yung anointed one ng Diyos. Pero maraming talataan na kukontrahin pag hindi ka naniniwala ng Panginoong Jesus. He is the anointed one. Ano? Kaya sabi po ng talata diyan, chapter 10, verse 38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power. Ano? Kaya yung talatang yan, ano pa sabi po din talata? Hebrew chapter 1, verse, ilang talataan pa kung ating babasahin? Hebrew chapter 1, verse 8 to 9. Ang sabi po ng talata, 8 to 9, but unto the Son, He said, thy throne, O God, is forever and ever. As a sceptre of righteousness is the sceptre of the kingdom. Thou hast loved righteousness and hate iniquity. Therefore God, even the God, hath anointed thee. Tinutukoy po diyan, the Lord Jesus Christ, with the oil and gladness above thy fellow. Kaya sabi po diyan, sa Tagalog, ngunit tungkol sa anak ay sinabi, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman, at ang setro ng katwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Iniibig mo ang katwiran at kinapuputan mo ang kasamaan. Kaya't ang Diyos mo ay nagbuhos sa iyo ng langis ng kasayahan higit sa iyong mga
kasamahan. Ano po? It is the Lord Jesus Christ. Ano? Tinutukoy po diyan. At kaya mga minamahal namin mga taga-subaybay, Jesus Christ is the Anointed One. At who is this Anointed? Ano yung katangian ng Anointed One? He is the Redeemer, mga minamahal. Kaya nga He is Anointed One, He is the Savior, at He is the Redeemer, mga minamahal. Siya yung, nasabi po ng Job, sabi na 19 verse 25, Job 19 verse 25, akin lang babasahin ulit, mga minamahal, naming taga-subaybay at tagapakinig. Job chapter 19 verse 25, He is the Redeemer. Now, who is this Anointed? He is the Redeemer. Yun po yung iniintay ng mga Israelites na, kumbaga po ay tutubos, ano? Sa kasalanan. Ano? Sabi po ng talata 19 verse 25. Yan. 19 verse 25, basahin po ng talata. Ngunit talastas ko na manunubos sa akin ay buhay at siya'y tatayo sa lupa sa kahuli-hulihang panahon. For I know that my Redeemer liveth, and that He shall stand at the latter day upon the earth. Ano po? Yan po. Yung kung Redeemer. At ang manunubos po diyan ay ang Diyos. Pag sinabi pong Diyos, He is the Anointed One. Jesus Christ, siya po yung Diyos. Ano po? At ano pa sabi sa talata, sa Luke? Sa Psalms. Sabi po ng talata, sa Psalms, ito po yung iniintay ng mga Jewish na na manunubos. Ano? Pero, ang Jewish, kaya nga ipinakong Panginoong Jesus, pero yun na din ang kalooban ng Diyos para tayo maligtas sa ating kasalanan. Pero ang Jewish ay hindi naniniwala na ang Panginoong Jesus ang manunubos. Ano? Sabi ng Psalms 78, yan, verse 35. Verse 35, at kanilang naalala na ang Diyos ay kanilang malaking bato, at ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Ano po? Yun po. Sabi po, at ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Sabi po diyan, kanilang manunubos. Sabi yan, verse 35, and they remembered the God was the rock, and the high God their Redeemer. Yung kanilang manunubos ay yung Diyos na yon. At yung Diyos na yon na Messiah, na tagapagligtas, na yung tutubos, na Anointed One is the Lord Jesus Christ, mga minamahal. Yun po yung manunubos. Sabi nga ng talata, sino yung manunubos nila? Sa talata, Diyos. Sino yung Diyos na yon? Na tagap-manunubos? Nagkatawang tao? He is the Messiah, the Lord Jesus Christ. John chapter 1 verse 1, napasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Pagdating po ng verse 14, at nagkatawang tao ang berbo. Yun po yung Messiah. He is, nagmanifest siya sa pagkakatawang tao. Siya po ay nagkatawang tao. At He is the Messiah. He is the Anointed One. He is the Savior. Siya po yung Redeemer. Siya po yung manunubos po natin. Kaya po doon sa mga minamahal naming taga-subaybay, kung kayo po ay gusto po ninyong matubos sa inyong kasalanan, hindi ho binyag, hindi ho kumpil, o hindi kung ano-anong ritual ang inyong gagawin, o kung kani-kaninong Poncio Pilato ho tayo tatawag. Kung walang iba po, sabi po ng talata, kung sino yung manunubos na yun, yung Diyos ang manunubos, at sino yung Diyos na tinutukoy, na Redeemer, the Messiah, na tagapagligtas, Anointed One is the Lord Jesus Christ. Ano po? Kaya nga sabi ng Acts chapter 4 verse 12, walang pangalan na ibinigay dito sa lupa na sukat nating ikaligtas, kundi sa pangalan lamang ng Panginoong Jesucristo tayo mananampalataya. The Lord Jesus Christ only, wala na pong iba. Ano? Kaya pag yung dinagdagan nyo ng Panginoong Jesus plus dahon ng bayabas, ay delikado po kayo. Ano? Yung pong mga kaibigan natin diyan, mga minamahal namin kaibigan, kung kayo po naniniwala, doon sa inyong paniniwala na Jesus Christ plus works, sala po. Dahil ang Biblia po ay nagtuturo na kung paano po tayo maliligtas sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya sa Panginoong Jesus. Ano? Yung po sa mga kaibigan namin na Jesus Christ plus umanib ka sa relihiyon,
sala din po. Jesus Christ plus 10 utos, sala din po. Dahil ang kinauwian ng kautusan ay si Jesus Christ, siya na po yung tumupad ng kautusan. Wala na pong iba. Siya po yung nakatupad. Dahil lahat po ng tao ay hindi nakatupad. Ano? We are come short in the sight of God. Hindi po tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, mga minamahal. Kaya, ito pong ating tinatalakay dito. Sino yung anointed one na yon? He is the Redeemer. Ano? Siya po yung manunubos, mga minamahal. Isa pa pong talata sa Isaiah chapter 41. Sabi po ng talata, ito po yung iniintay ng mga Israelites na manunubos, na biyaya naman sa atin na tayo po ay nakasama. At biyaya po, salamat po sa Diyos na kung sino man po yung mananampalataya sa Panginoong Jesus ay siya po itutubusin. Ano? Sabi nga ng talata, ito narito ang kordero ng Diyos na siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Hindi po bautismo, nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Nung ako ho'y binautismuhan, yung aking libag ay hindi ho naalis. Ano? Kaya si Jesus Christ lamang po ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mga minamahal namin taga-subaybay. So, sabi po dyan ang Isaiah 41, verse 14. Ang sabi po ng talata, Isaiah 41:14, ang sabi po ng talata, "Fear not, thou worm Jacob." Ano po? Dahil sabi, verse 14, "Huwag kang matakot, ikaw na uod na Jacob, at kayong mga tao ng Israel. Aking tutulungan ka, sabi ng Panginoon, at ang iyong manunubos ay ang banal ng Israel." Yun po. Siya po yung banal ng Israel na tinutukoy. Na yung manunubos na yun, ito po yung iniintay ng mga Israelites. Na hindi nila pinaniwalaan ang Panginoong Jesus na yun po. Yun na po ang Panginoong Jesus. Siya na po yung manunubos. He is the Redeemer. Hindi pinaniwalaan ng mga Hudyo. Kaya hanggang ngayon, marami pa rin pong mga Hudyo na hindi naniniwala ng Panginoong Jesus. He is the Messiah. Ano? So, kaya mga minamahal namin taga-subaybay, ngayon pa lang, ang tinuturo na ng Bible, ng Messiah or anointed one, the Messiah, the Savior is the Lord Jesus Christ. Kaya sabi po ng verse 14, ang ulit babasahin, "Fear not the worm, Jacob, and ye men of Israel, I will help thee, saith the Lord, and thy Redeemer, the Holy One of Israel." Ano? The Holy One of Israel, mga minamahal. At yung tinutukoy po din the Holy One of Israel, siyempre, Jesus Christ. He is the anointed one, mga minamahal. Sabi po ng talata, verse 44, chapter 44, verse 6 ng Isaiah. Sabi po, "Thus saith the Lord, the King of Israel, and his Redeemer, the Lord of hosts, I am the first, and I am the last, and beside me, there is no God." Yun po, sabi ng talata, "Thus saith the Lord, the King of Israel, and the Redeemer, the Lord of hosts." No? Sabi po ng talata, ganito ang sabi ng Panginoon, ng hari ng Israel, at ng kaniyang manunubos. No? Ang manunubos talaga po, siya po yung Diyos. No? Diyos po ang manunubos. Dahil mga minamahal, bakit po Diyos ang manunubos? Dahil ang kinakailangan lamang pong tumubos sa atin ay walang kasalanan. Kaya po yung Diyos na tinutukoy din na sabi po diyan, sabi po ng tala, "That saith the Lord, the King of Israel, and his Redeemer, the Lord of hosts." Na tinutukoy po diyan, yung Lord na yon, the Lord Jesus Christ. Yung Panginoon pong tinutukoy dito, yun po yung John chapter 1, verse 1, yung berbo. Ano po? Yun po yun. Na yung berbong yon, pagdating po ng verse 14, yun po yung nagkatawang taong berbo. Na ito naman po ang hindi pinaniniwalaan ng ating mga kapatid na ating mga kaibigan na INC. Ano? Na ang Panginoong Jesus daw po ay tao lamang. Mahirap pong tumubos ang tao lamang sa ating mga kasalanan. Dahil ang kailangan lamang pong tumubos sa harapan ng Diyos, siyempre yung walang kasalanan. Ano? Parang ganito po, halimbawa ako, may isa akong kasama, nagkautang kami doon sa mayaman. Halimbawa, may utang kami doon sa mayaman na 2 bilyon, o tig 1 bilyon kami doon sa taong mayaman. Ngayon, wala kami may bayad dahil kami wala nga ng pambayad, naubusan na. At ang may kakayanan lang tumubos sa amin,
yung papantay doon sa pera ng mayaman namin pinagkakautangan. Bilyon-bilyon din yung pera niyon. Ano? So, sa atin po, bilang isang tao makasalanan, wala hong may kakayanang tumubos ng ating kasalanan. Na tao rin. Ano? Na tao lang. Ano? Except the Lord Jesus Christ. He is God na siya po yung nagkatawang tao, mga minamahal. He is the anointed one. He is the Messiah. He is the Savior and Redeemer. Ano? Siya po yun. Kaya sabi po ng talata dito, ganito ang sabi ng Panginoon ng Hari ng Israel at ng kanyang manunubos. Ano? Sino yung tinubos at ng kanyang manunubos? Yung Israel at ng manunubos ng Israel? Yung Panginoon ang manunubos, mga minamahal. Na Panginoon ng mga hukbo, ako ang una at ako ang huli. Ano? Tinukoy din po yung first and the last, the Lord Jesus Christ. Ano? He is Alpha and Omega. Ano? Siya ang una at ang huli. Ano? Kaya mga minamahal, malinaw pong yung hula ng anointed one, nung Old Testament pa lang, mga minamahal namin taga-subaybay, Old Testament time pa lang, inihuhula na, pinaprophesy na ang Panginoong Jesus ay magkakatawang tao para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. He is the Redeemer. Who is this anointed? Ano? Dahil mahirap naman po na anointed ay ano eh. Kaya sabi ng 1 Samuel, atin ang balikan yung ating text. 1 Samuel chapter 2, verse 35. At ako'y magbabangon para sa akin ng isang tapat na saserdote at gagawa ng ayon sa nasa aking puso at nasa aking pag-iisip. At ipagtatayo ko siya ng panatag na sambahayan at siya ilalakad sa harap ng aking pinahiran ng langis magpakailanman. Ano po? Sino po yung pinahiran ng langis niyon? The Lord Jesus Christ. Ano? Noong Old Testament time pa lang po, inhula na yung anointed na yun. Anointed. Ano? Sabi po ng talata, anointed forever. Sabi nga dyan, sabi po, and he shall walk before mine anointed forever. And he shall walk, yung priest, yung sabi po diyan, ng priest, yung priest, walk, and he shall walk, sabi po ng talata, before mine anointed, ano? Sabi, pinahiran ng langis magpakailanman, ano? Yung tinutukoy na anointed dito, the Lord Jesus Christ, magpakailanman, ano? Siya. Ano? Sabi po ng talata. Ano pa po sabi diyan sa 48, Isaiah 48, verse 17. 48 verse 17. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang iyong manunubos ng banal ng Israel. Ako ang Panginoon. O, tinan niyo po, malinaw. Sino manunubos? Ang Panginoon. Sino yung banal ng Israel na tinutukoy? Ano? The Lord Jesus Christ again yan. Hula pa rin yan po. Sabi po diyan, thus saith the Lord, my Redeemer, the Holy One of Israel, I am the Lord thy God, which teach thee to profit, which leadeth thee by the way that thou shouldest go. Ano? Sabi po ng talata diyan, ganito ang sabi ng Panginoon ng iyong manunubos ng banal ng Israel, ako ang Panginoon mong Diyos na nagtuturo sa iyo ng mapapakinabangan na pamumuhay sa iyo sa daan ng iyong marapat lakaran. Ano? Sino po diyan? Redeemer. Sabi po diyan, that saith the Lord thy Redeemer, the Holy One of Israel. So, who is this anointed? No? The Redeemer. Redeemer. Pandalwa, remission of sin. Ano? Yung anointed na yon, pandalwa, yun din yung nagpapatawad ng ating mga kasalanan, mga minamahal. Yung anointed. Ano? The Lord Jesus Christ. Sabi po ng Matthew chapter 26, verse 28. Sabi po dyan ng Matthew chapter 26, verse 28. 28. Sabi po dyan, for this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sin.
Ano? Kaninong dugo yung tinutukoy? The Lord Jesus Christ, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Ano? Yung anointed one na tinutukoy na yun yung manunubos. Ano? Siya yung tagapagligtas, siya yung savior, siya yung redeemer, pandalwa yung remission of sin, nagpapatawad ng kasalanan, mga minamahal. Hindi ho binyag ang nag-aalis or nagpapatawad ng kasalanan sa libutan. Hindi ho mangumpisal sa pare para maalis o mapatawad ng mga kasalanan. Hindi rin ho pagpipinitensya, mga minamahal, ang mali pang term ng iba eh. At ayun po yung aking dating paniniwala. Makakakayat nga, makapagpinitensya nga para mabawasan ang kasalanan. Ibig sabihin, meron pa rin. Ano? Alam ang totoo. Ang nakag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan ay yung Panginoong Hesus, yung dugo ng Panginoong Hesus, na natigis doon sa krus ng Kalbaryo, yung mga minamahal, para tayo ay malinis sa ating mga kasalanan. Who is this anointed? Una, Redeemer. Pandalwa, remission of sin. Nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Luke chapter 1 verse 7. Sabi diyan. Luke chapter 1 verse 7, mga minamahal namin. Mga taga-subaybay, pagtyagaan niyo kami pakinggan at ito po ay mapapakinabangan niyo din po, mga minamahal namin. Sabi po Luke chapter 1 verse 7, mga minamahal, upang maipakilala ang kaligtasan sa kanyang bayan, sa pagkapatawad ng kanilang mga kasalanan. Sabi yan, to give knowledge of salvation unto His people by the remission of their sin. Sa pagkapatawad ng kanilang mga kasalanan. No? So, sabi po diyan, ang tagpo pong ito, mga minamahal, yung ipapanganak po ang Panginoong Hesus. Ano? Yung ang Diyos po ay nung kinausap ng anghel si Maria, si Maria po kinausap ng anghel, at sabi ng talata sa verse 45, at mapalad ang babaeng sumampalataya. Tingnan niyo po, even si Maria po ay nananampalataya. Hindi ho siya ang sasampalatayanan. Ano? Hindi po siya ang nagpapatawad. Hindi po siya ang mediatrix. Hindi po. There is one mediator between God and man. It is the Lord Jesus Christ. Ano? Kaya sabi po ng talata, at sinabi ni Maria, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon. Tingnan niyo po. Dinadakila ng aking kaluluwa. Yung turo ng ating kinagisnan, si Maria ang Ginodiyos Tingnan niyo po, si Maria po tumawag na Panginoon sa Diyos. At sa tagpo po ito, sabi po ng talata, at nagagalak ang aking espiritu, si Maria po nagsasalita, sa Diyos na aking tagapagligtas. Tingnan niyo po, mga malinaw po ang sinabi ng talata. Sa Luke chapter 1, mga minamahal namin taga-subaybay, kung kayo po ay hindi pa po naliligtas, at kung kayo po ay naniniwala pa rin sa paniniwala, si Maria ang nakikipag-usap sa Diyos para tayo patawarin at kay Maria tayo natawag. Sala po, dahil ang Biblia po ay nagtuturo na even sa Maria ay nanampalataya. Ano? Sabi? At nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Ano po? So, sa tagpo po ito, yung pong kinausap ng anghel, si Maria na ikay magdadalang tao at ipapanganak sa iyo yung tagapagligtas na si Jesus. Ano? Kaya pagdating ng verse 77, upang maipakilala ang kaligtasan sa kaniyang bayan sa pagkapatawad ng kanilang mga kasalanan. Ano? Tinutukoy po dito talaga si Jesus Christ ang nagpapatawad, remission of sin, nagpapatawad ng kasalanan. Hindi yung si Maria, na minamahal, hindi ho sino-sino. Kaya, ang hamon po namin sa inyo mga minamahal namin taga-subaybay at taga-pakinig, kayo po ay magbasa ng Biblia. Dahil dito po natin makikita ang katotohanan. At pag alam mo ang katotohanan, mahirap ka nang madaya, mga minamahal namin taga-subaybay, sa aral na bulok. Alam nyo na po yung tama at mali kung kayo nakakapagbasa ng Biblia. At isa pa pong tulong, kayo po yung nakikinig ng pangangaral po namin dito. Kaya sana po sa inyo pong mga taga-subaybay naming bisita, patuloy lang po sa pagsubaybay upang malaman po natin yung katotohanan na itinuturo po ng Biblia. Ano pa po? Letter C, the righteous one.
Ano? Siyempre, who is this anointed? The righteous one. Dahil hindi ka po pwede maging remission of nagpapatawad ng kasalanan at redeemer kung hindi ka matuwid, mga minamahal. Sino ka po matuwid? Walang matuwid, wala kahit isa. Ano? Si Maria po yung nagkasala din. Kaya nga siya sabi po, na aking tagapagligtas. Si Maria pala ay iniligtas din. Ano? Hindi din po relihiyon ang tagapagligtas. Dahil ang relihiyon po, mga minamahal, ay relihiyon. Ang relihiyon ay samahan ng mga taong makasalanan. Ano? Samahan po yan taong makasalanan. At meron po relihiyon na relihiyong samahan ng taong makasalanan na pinatawad ng Diyos. Si Jesus Christ ang nagpatawad. Ano? Kaya hindi po relihiyon, mga minamahal namin taga-subaybay, kung kayo po ay taga-subaybay namin, hindi po namin kayo pinipilit na kayo po yung mag-baptist. Dahil ang baptist po ay hindi po nagliligtas. Yung pong aming ipinapangaral ang nagliligtas, si Jesus Christ, the Anointed One, the Messiah, the Savior. Siya po yun. Yun po yung aming pong pinapangaral. At pagka ikaw ay, ang magbabaptist para maligtas, mali po. Dahil wala pong tagapagligtas na itinuturo ang Biblia, kundi si Jesus Christ lamang. Ano? Yun po yung malinaw naming ipinapangaral po dito. So, He is the righteous one. Sabi ng 1 John chapter 2, verse 1. 1 John chapter 2, verse 1, sabi po ng talata. Chapter 2, verse 1. Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesus ang matuwid. Jesus Christ, the righteous. Wala na po iba. Jesus Christ alone. Wala na po kayong idadagdag. Kaya, para po tayo po ay tanggapin ng Diyos, manampalataya po tayo sa Panginoong Jesus. At yung kordero ng Diyos, sabi nga, narito ang kordero ng Diyos, Jesus Christ, ang tinutukoy po doon. Sabi po ng talata, ng kinabukasan, John 1:29, ay nakita ni Juan ang Panginoong Jesus na lumalapit sa kanya. Sino po yung lumalapit kay Juan Bautista? Si Jesus. Na sabi ni Juan, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Di po, malinaw, John 1:29. Kung kayo po ay nag-chat down po ng ating pinag-aaralan, sunod niyo po yung verse, John 1:29, sabi po ng talata, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Hindi po relihiyon. Narito ang relihiyon. Ganun po ba? Hindi po. Sabi po ng talata, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang iba, kordero, kinantain ng iba, pero hindi naman nila sinasampalatayanan. Ano? Hindi rin po, narito ang 10 utos ang nag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan. Yun ba? Hindi. Kordero ng Diyos, Jesus Christ. Hindi po sinabi din, narito ang binyag ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya nakakaawa po yung mga minamahal nating kaibigan na naniniwala. Pag nabinyagan yung bata, sabi, welcome to the Christian world. Kristiyano na daw yung bata pag nabinyagan. So, hindi naman nila nalalaman kung ano yung meaning noon. Ano? Napatawad na sa kasalanan. Ano? Pag kinabanyagan, napatawad na sa kasalanan. Hindi po. Ang sabi po, ang nag-aalis at ang nagpapatawad lamang ng kasalanan ay si Jesus Christ. Para tayo po pumasok sa langit, sampalatayanan po natin ng Panginoong Jesus upang tayo linisin ng Kanya pong banal na dugo. At si Jesus Christ lamang po ang tagapagtubos ng ating mga kasalanan, mga minamahal. The purpose of the anointed. Ano? Ang purpose. Ano? To do the work of God. Number 1, letter A. Number 2, the purpose. Ano yung purpose? Bakit inanointed Jesus Christ at isugo siya upang magkatawang tao? The anointed one, the holy one, the Messiah, the Savior. Ano? To do the work of God. Ano? Dahil wala akong taong kayang gumawa ng kalooban ng Diyos, mga minamahal. Ano? Tayo yung nga mga mananampalataya ay pagka backslider, so pag backslider ang ginagawa ay kasalanan. Ano? Dahil meron ng Holy Spirit at tayo mga mananampalataya, kaya tayo nakakagawa ng kalooban ng Diyos at tayo naaaring ganap ng Diyos dahil ni Jesus Christ. Ano? So, ang gumawa talaga
ng kalooban ng Diyos na tao ay si Jesus Christ. Sa po yung Diyos na nagkatawang tao. The purpose of anointed. Yung purpose kung bakit si Jesus Christ sinugo upang magkatawang tao, at yun po yung inihintay ng Israel. Ang sabi, to do the work of God. Ang sabi po ng talata diyan, 1 Samuel, ating pong balikan, yung ating text. Ang sabi po ng talata, nasa na Samuel, tumakbo na. Judge 1 and 2 Samuel, yan. Ang sabi po ng 1 Samuel, chapter 2, verse 35, at ako'y magbabangon para sa iyo ng isang tapat na saserdote at gagawa ng ayon sa aking kalooban, sa aking puso at sa aking pag-iisip, to do the work of God. At ang gumawa talaga po na yun ay ang Panginoon Jesus. Hindi po natin yung kayang gawin dahil tayo po yung makasalanan. Hindi na po aaaring ganap ng Diyos ang gawa natin dahil tayo po yung makasalanan. Kaya sabi po din ng talata, yun nga, 1 Samuel chapter 2, verse 35, nagagawa. Ayan, sabi dyan, and I will raise me up the faithful priest that shall do. Tinutukoy din po diyan, the Lord Jesus Christ din. Siya din po yung gagawa. Dahil hindi po kaya talagang gawin yan ng tao lamang. Si Jesus lamang po makakagawa na yon. Kaya mga minamalamang taga-subaybay, ang nakagawa lamang po talaga ng gawa ng Diyos. Yung hindi nagkasala, si Jesus ang matuwid. Dahil siya lamang po yung matuwid, mga minamahal. Siya po ang gumawa. Dahil siya po yung Diyos din mga minamahal. Kaya nga po, He is Savior, Messiah, Anointed One, He is God. Siya po yung Diyos din. Kaya kaya niyang gawin yung gawa ng Diyos dahil siya po mismo ay Diyos. Kaya nga sabi ng John, nang pasimula siya ang berbo at nagkatawang tao ang berbo. Diyos. Dahil ang kaya natin gawin, kasalanan. Pero yung gawa ng Diyos, hindi natin kayang gawin. Letter B, to do the will of God. Yung gawin, yung kalooban. Nasabi po ng talata, Luke chapter 22. Luke. Nasaan na po yung aking Luke? Luke chapter 22. 22 nga ba, Aray? Sabihin mo na. Verse 42. Na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito, gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Kaya dinugso ko po yung work of God ay ginawa ng Diyos, nagawa ng Panginoon Jesus. Dahil yung kalooban ng tao ay iba sa kalooban ng Diyos. To do the will of God. To do or gawin yung kalooban ng Diyos. Ano po ba yung kalooban ng Diyos? Tayo magpakabanal. Pero wala namang taong kayang magpakabanal. Magpakabalbal, kaya po. Pero yung banal, the Lord Jesus Christ only. Kaya nagawa po niya yung gawa ng Diyos. Dahil hindi po, sabi po ng talata, sabi po yan, saying, Father, if thou be willing, remove this cup. Yung pong ang Panginoong Jesus po ay malapit na po siyang kumbaga po ay ipagkanulo ni Judas, nagpupunwari. Siya po ay nananalangin na po. Sabi po diyan, from me, nevertheless, not my will, but thine be done. Ang iyong kalooban nawa ang mangyari. Dahil, alam naman po, dahil the Lord Jesus Christ, alam po niya ang mangyayari sa Kanya. Likas po kasi sa ating tao, mga minamahal, kaya nagawa po niya yung gawa ng Diyos. Dahil siya po ay Diyos. Mga minamahal, likas po kasi sa atin
Kaya nasunod po ng Diyos yung kalooban kaya po nagawa ng Panginoong Hesus yung kalooban ng Diyos dahil dahil siya po ay Diyos din na nagkatawang tao. Sa atin po tayo bilang isang tao, pag tayo po ay nahihirapan, tayo po inaalis na. So, pag tayo po nahihirapan, likas po sa tao na umayaw. Pag nahihirapan ka na sa trabaho, naayaw ka na. Pag nahihirapan sa isang gawain, umaayaw ka na. Pero ang Panginoong Hesus, alam po niya ang mangyayari sa kanya. Doon pa lang sa taas, sinugo na po siya. Alam po niya, He is all-knowing, Jesus Christ. Alam po niya. Kaya po siya nanalangin. Nasabi po niya dito, dahil mahirap yan ang mangyayari sa kanya. Mahirap po kasi na, halimbawa, ikaw, magmumotor o magdadrive ka ng sasakyan. Alam mo na ikay ma-aksidente, tutuloy ka pa kaya? Mga minamahal namin taga-subaybay at taga-pakinig. Halimbawa, ikaw ay magdadrive ng sasakyan at alam mo na doon sa areang yon, doon sa tagpong yun, mababangga ka ng langaw. Mababangga ka. Kung mabangga ka sa puno, sa poste, o kung saan ka man sa sasakyan, sa kapwa sasakyan, alam mo ang mangyayari sa iyo, tutuloy ka pa kaya? Kaya sabi po dito ng Panginoong Hesus, at sinabi, Ama, kung ibig mo ay ilayo mo sa akin ang sarong ito, gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Dahil ang kalooban ng Diyos na ang Misaya, ang tagapagligtas, ay mamatay upang tayo po ay matubos sa ating kasalanan, mga minamahal. Kalooban po ng Diyos at ang Panginoong Hesus po ang gumawa na yon. Alam niya na siya po ay maghihirap. Alam niya na siya ay duduraan, susuntukin, hahaplitin, nagkwagula-gulanit ang kanyang katawan. Siya po ay Diyos, nagkatawang tao. At palibasa na sumpungan sa inyong tao, siya ay nagpakababa. At palibasa na sumpungan sa inyong tao, Diyos. At palibasa na sumpungan sa inyong tao, dahil siya dati ay Diyos. At alam niya mangyayari sa kanya. But, sabi niya, not my will, but thine. Sabi po na yan, ng talata. But thine. Not my will, but thine. Yung kalooban mo na, o Diyos, ang mangyari. Ang hirap nun. Pag alam ko din naman ako ay mahuhulog na sa klase, ay titigil na ako. Wala din namang mangyayari. Pero ang Panginoong Hesus, alam niya ang mangyayari sa kanya. Siya'y bubugbugin, kukuronahan ng tinik, hahaplitin, ipapako sa krus hanggang sa kamatayan. Alam po niya yun. Pero sabi po niya, not my will, but thine. Not my will, but thine. To do the will of God. At yun po yung example sa atin. Ang Panginoong Hesus po ang the best example ng pagsunod sa Diyos. Si Jesus Christ. Mga minamahal. Si Jesus po, dahil, alam niyo po, kung ang Panginoong Hesus po ay dumaing, nung siya po ipinako sa krus, wala po tayong kaligtasan. Wala po tayong kaligtasan. Pero salamat po sa Diyos. Sa biyaya po yon na tayo po ay, na meron po naghirap sa atin, ang Panginoong Hesus, sa biyaya po yon, tayo po ay naligtas. Dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus. At letter C, nasabi po dyan, to put them a wisdom of God. Nung ang Panginoong Hesus po yung nagkatawang tao, letter B, muna akong babasahin, Matthew chapter 6, verse 10. Nilampasan ko lamang po yung talata. Verse 10. Datapwat ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, verse 10. Ito yung prayer na ang ginawa ng mga mahal nating kaibigan ay sinaulo. Ito yung pattern of prayer. Pero sabi dito, verse 10, datapwat dumating nawa ang kaharian mo, si Jesus Christ po, ang nagturo sa mga alagad. Gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Tingnan niyo po, kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Dahil ang Panginoong Hesus, alam niya ang kalooban ng Diyos sa langit. Dahil siya po ay Diyos.
Nung siya po'y nagkatawang tao, yun din po yung kanyang ginawa nung siya po'y nasa lupa. Mga minamahal. Kung paanong sa langit, gayon din sa lupa. Kung paanong sa langit, gayon din sa lupa. Kaya sabi ng tala, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban, kung paanong sa langit, gayon din sa lupa. Ano po? Si Jesus Christ po, ang nagsasalita po dito. At siya po yung sabi po niya, kung paano, gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, ganun din sa lupa. Dahil ang Panginoong Yesus po, nung siya po hindi pa nagkakatawang tao, siya po ay kasama ng Ama sa langit. Siya po ay Diyos. Ano? Yun po. Sabi, letter C, put them a wisdom of God. Ano? Kaya nga sabi po ng talata diyan, Luke chapter 2, akin nang babasahin. Luke chapter 2 verse 40. Nung ipinanganak po ang Panginoong Jesus, siyempre, siya din naman po yung nanggaling sa pagkakatawang tao. Umano rin naman ho siya siya po'y bata. Dumaan din naman ho siya sa pagkabata. Meron lamang silent cheer ng Panginoong Jesus. Yung umano lamang siya nung 30 years old na. 30 to 33. Doon na po siya na highlight. Ano? Pero siya po'y bata pa. Ang sabi ng Luke chapter 2. Verse 40. Sabi po, at lumalaki ang bata, si Jesus Christ, at lumalakas at napupuspos ng karunungan at sumasa kanya ang biyaya ng Diyos. Yeah. Panginoong Jesus po, siyempre, siya yung pinanganak ni Maria. Ano? Kaya nga may December 25, Pasko, pero hindi, may issue pa rin po diyan. And yun po yung, kumbaga, meron talagang ipinanganak na Kristo. Siya po yung naging bata, siya din po yung lumalaki. At sabi nga po diyan ng talata, at lumalaki ang bata at lumalakas at napupuspos ng karunungan at sumasa kanya ang biyaya ng Diyos. Ano po yan? And the grace of God was upon him. Sino yung him din? Jesus Christ. Mga minamahal namin taga-subaybay. Kaya sabi, and the child grew and was strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. Jesus Christ. Kaya, sabi po dyan ng talata, to put them a wisdom of God. Yung karunungan ng Diyos ay sumasa kanya dahil siya po yung Diyos mismo. No? Kaya mga minamalamin taga-subaybay, mapalad po tayo na tayo pinakapag-aral ng ganito. Who is this anointed? The Lord Jesus Christ. He is the anointed one. He is the Messiah. He is the Savior. Yung minamahal, tagapagligtas. At yun po yung inaantay ng Israelites na tagapagligtas nila. Pero ang Panginoong Jesus hindi nila pinaniniwalaan. And the last, the fulfillment of prophecy of the anointed. No? The fulfillment of the prophecy of the anointed. Kaya nga sabi dito, sa verse, sa 1 Samuel, meron na po din yung binanggit Chapter 2, verse 35. Sa bandang pahuli, at siya ilalakad sa harap ng aking pinahiran ng langis magpakailanman. Ibig sabihin, yung anointed one na yun is, sabi po diyan, and he shall walk before mine anointed forever. Tingnan niyo po. Yung anointed yung inanointed ng Diyos na yun, ay walang hanggan din. Sino yung inanointed na yun? Si Jesus Christ. He is God. He is the anointed one. He is the Messiah. He is the Savior. He is God. At kaya sabi diyan, the fulfillment, yun nga, sabi ko nga, Christ incarnation in the flesh. Natupad yung hula na anointed one, nagkatawang tao ang berbo. John 1:14, mga minamahal. Kaya salamat po sa Diyos. Ito po yung biyaya sa atin na tayo po. Kaya kung mayroong Pasko, yun talaga yun ay ebidensya na mayroong pinanganak na Kristo. At yun yung anointed one. Yun yung Messiah na hinihintay ng Israel. Na yun yung biyaya ng Diyos na tayo tanggap din. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Hindi lamang yung naka-address sa Israel. For God so loved the world, iba't ibang nation merong maliligtas mong minamahal. Kaya salamat sa Diyos, merong Diyos na nagkatawang tao, the anointed one, the Messiah, the Savior, the Lord Jesus Christ.
Kaya salamat po sa Diyos, na tayo po ay merong tagapagligtas na si Jesus. Yun yung banal ng Israel na sinasabi, si Jesus Christ. He is Christ born in Bethlehem, in Jerusalem. Siya po'y lumaki, siya po'y namatay, inilibing, ikatlong araw ng buhay na maguli, at umakyat sa kanan ng Diyos. At hanggang ngayon, siya po'y nabubuhay. At kung sino man yung manampalataya sa Kanya, hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil yun po ang pangako ng Mesaya na tagapagligtas. Kaya salamat po sa Diyos at nawa ay pinagpala po kayo ng ating pong pag-aaral ngayong gabi. Nawa ay inyo po naunawaan yung ating pong pag-aaralan. Who is this anointed? Sino yung anointed one na yun? The Lord Jesus Christ, na inhula ng Old Testament at nangyari sa New Testament. He is, sabi nga dyan, Christ incarnation in the flesh. Siya po yung nagkatawang tao. Diyos nagkatawang tao. Yun yung anointed one. He is the Holy of Israel. Siya din yung Messiah and Savior. He is God. Kaya salamat po sa inyo. Tayo po muna yung manalangin. Aming Diyos, salamat po sa mga katotohanan ng inyong pong salita. Pagpalain niyo po nawa ang bawat nakapakinig. Nawa, O Diyos, ay kinilos niyo po ang kanilang mga puso't isipan upang kayo po ay sampalatayanan bilang tanging nilang Diyos at tagapagligtas. Lalong-lalo na po sa amin pong mga bisitang nanonood, nawa, O Diyos, ay kayo po magpala sa kanila ng awat habag at makakilala natin po sila sa inyo. Salamat po at ang lahat po nito ay aming pusamot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. At sa mga bisita po namin, bukas po ulit, meron po ulit tayong pag-aaral ng salita ng Diyos at sana po kayo po'y sumubaybay ulit sa aming pong pag-aaral. Salamat po at God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat.